Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ay ang isang kasabihan na crime does not pay, crime does not pay. Ito ngayon ang nangyari kay Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs na walang awang pinapatay ang mga innocent civilians. Ang kampanya laban sa droga ay isa sa pinakamainit at pinakakontrobersyal na isyu sa kasaysayan ng Pilipinas, at marami ang may matitinding damdamin tungkol dito. Maraming sumusuporta ang naniniwala na kinakailangan ng matinding hakbang upang sumpuin ang problema sa droga at kriminalidad sa bansa, at nakita nila ang kampanya bilang matagumpay sa pagpapababa ng krimen. Gayunpaman, marami ring kritiko ang nagpahayag ng matinding pag-aalala at pagkondena dahil sa libo-libong kamatayan na iniulat at ang mga paratang na paglabag sa karapatang pantao, lalo na ang pagkakasangkot ng mga inosenteng sibilyan. Ang mga isyong ito ay patuloy na sentro ng investigasyon at debate, lokal man o internasyonal. Ang kasabihan na, crime does not pay. Ito ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ay tumutukoy sa ideya na ang mga maling gawain ay may katumbas na pananagutan. Maraming tao ang nakakakita ng koneksyon sa kasabihang ito at sa mga isyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, lalo na patungkol sa kanyang war on drugs, pagsisiyasat ng International Criminal Court, ICC, mayroong patuloy na investigasyon ng ICC hinggil sa mga alegasyon ng crimes against humanity na nauugnay sa libu-libong kamatayan sa kampanya laban sa droga. Ito ay nakikita ng marami bilang isang forma ng pagbabayad o pananagutan sa antas internasyonal. Reputasyon at legacy, ang kanyang legacy ay nananatiling kontrobersyal, na may matitinding dibisyon sa pagitan ng mga sumusuporta at mga kritiko. Ang pagdami ng kritisismo at ang pag-uusig sa kanyang mga pulisya ay isang presyo na binabayaran niya sa mata ng publiko at kasaysayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi pa siya napatutunayan na nagkasala sa anumang kaso sa lokal o internasyonal na korte. Ang investigasyon ng ICC ay patuloy pa, at ang mga kritiko ay nananatiling naghihintay kung magkakaroon ba talaga ng formal na paglilitis at paghatol. Ang kasabihang, crime does not pay, ay may matibay na pinagbabatayan dahil sa mga kasalukuyang kaganapan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Batay sa mga pinakahuling balita, ito ang nangyari, ICC at ang konsepto ng pananagutan. Ang iyong pahayag ay nagugat sa mga sumusunod na pangyayari, na itinuturing ng marami bilang pagpapatunay na mayroon ng pananagutan, pag-aresto at custody. Si Rodrigo Duterte ay inaresto ng mga awtoridad ng Pilipinas at sumuko sa International Criminal Court, ICC, noong Marso taong 2025. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague. Warrant of arrest. Inisyo ng ICC Pretrial Chamber ang warrant of arrest laban sa kanya para sa mga paratang na crimes against humanity, pagpatay, torture, at panggagahasa, na nangyari sa Pilipinas mula Nobyembre taong 2011 hanggang Marso taong 2019. Postponement ng pagdinig, kahit na naantala ang pagdinig, confirmation of charges hearing, dahil sa kanyang depensa na siya ay hindi fit to stand trial, hindi karapat-dapat humarap sa paglilitis, patuloy ang proseso at ang pag-aaral ng medical team ng ICC sa kanyang kalusugan. Ang mga pangyayaring ito, mula sa pag-aresto hanggang sa pagsasailalim niya sa jurisdiksyon ng internasyonal na korte, ay isang malaking pagbabago at historikal na kaganapan sa politika ng Pilipinas. Ito ay itinuturing ng maraming kritiko at biktima bilang simulan ng pagbabayad at pagtamo ng hustisya. Ang iyong pahayag ay talagang nagpapakita ng realidad ngayon. Ang isang dating pangulo ay humaharap sa parusa sa internasyonal na antas dahil sa kanyang mga pulisya, isang malinaw na pag-uugnay sa kasabihang, crime does not pay. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.